Si Franz Castro, nagkukunyari na teacher's rights, pero wala siyang pakialam dyan. Lahat sila nagpapanggap na human rights advocate, pero wala silang pakialam dyan. Worst offender sila. Sa madaling salita, para tanungin, bakit wala namang silang Diyos, di ba? Pero bakit sila nakapasok sa simbahan? Lahat papapaniwalaan nila sa iyo para lang makapasok sila. Kaya yung pagsupil ng malayang pamamahayag ng SMNI, napakadelikado niyan sa laban dito sa pagtapos ng CPP, NPA, NDF kasi SMNI lang ang media group na diretsahan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa komunistang teroristong grupong ito. Nalulungkot ba kami? Nagagalit ba kami? Opo, pero hindi po kami magpapatinag. Sapagkat tinuruan po kami ni Pastor, ang aming leader dito sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI na ang paglilingkod sa mga mamamayan ay totoong pagmamahal. You cannot serve the people and waver with your service amidst crisis if you do not have true love for the people. At kabilang sa ating mga viewers, ito mula sa kay Emily Kizuon. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga simbahan ay napapasok ng mga komunista na wala namang Diyos. Anong lason ang pinamumudmud nila sa mga nasa simbahan, ka Eric, na ang Diyos ay komunista? Dapat manindigan din ang mga nasa simbahan na itakwil ang terorista. Very good question, ma'am. Okay. Alam ko yung tanong para kay Eric, pero Go ahead, meron lang akong i-comment dito kay sino to? Emily Kizuon. Si Emily, alam mo, si Ardin Brosas, nagkukunwari siya na human rights advocate siya, pero wala siyang pakialam dyan. Correct. Maraming na-rape na mga anak natin, pero tahimik siya. So, wala silang pakialam dyan. Itong si Franz Castro, nagkukunyari na teacher's rights, pero wala siyang pakialam dyan. Lahat sila nagpapanggap na human rights advocate, pero wala silang pakialam dyan. Worst offender sila. Sa madaling salita, para tanungin, bakit wala namang silang Diyos, di ba? Pero bakit sila nakapasok sa simbahan? Lahat papapaniwalaan nila sa iyo para lang makapasok sila. No, lahat. In fact, we have reports, Emily, na yung mga anak natin sa colleges, kahit mga sexual orgies, para lang maipasok yung mga panghikayat lang sa mga anak natin. Kung bakla yung anak mo, magpapanggap yung isang recruiter na may gusto siya para dahan-dahan mapasok sila. Ganyan yung narinig ko na ginagawa nila Sara Elago. Ang tawag nila sexual liberalism. So sa madaling salita, wala silang iisa lang ang nasa isip nila at yun ay ma-recruit ang mga anak natin para pabagsakin ang ating gobyerno, etc. Yun lang. Walang katotohanan doon sa ibang sinasabi nila. Ma'am, dadugtungan ko yung tanong. Bakit wala silang Diyos na pinaniwalaan ang mga komunista nakakapagkuha ng posisyon sa church? Ang unang sagot po, the infiltration of the church is not ideological. It is more of practical reason. So hindi po Marxism, Leninism, and Maoism ang target nila na dalhin sa church. Ang pagpasok sa church, tama ka ma'am sa binanggit mo, the church is considered as a strategic social structure. Ano man ang sabihin ng simbahan, may epekto po yan sa paniniwala ng kultura at kaisipan ng tao. Same with the teachers, kaya tinatarget nilang teachers. Ang tawag dyan ay natural, traditional, social, and political influencers po, ang mga grupong ito. That's the number one target bakit nila pinapasok ang simbahan. Number two, maliban na hindi ideological, practical reason, pundo. Ang church ang pinakamadali at pinakamagandang taguan ng pundo para ang mga illegal na gawain na related sa communist terrorism, mailusot nila. Third, hindi po nila layunin na i-convert ang Iglesia Pilipina Independiente or i-convert ito na maging komunista ang mga simbahan. Ano pong target nila? Mag-recruit ng individuals para gawing member ng CNL at gawing member ng tinatawag nating Communist Party Unit. So tatlo po yun. Ang recruitment at infiltration sa simbahan ay hindi nakabatay sa paniniwalang ideological o tungkol sa communism. Ito po ay practical reason. Influence, political, social, propaganda, pondo, cover, at ang pinakamabilis, recruitment. Sapagkat kapag ikaw ay may tabing ng habito at pulpito,
napakadali po ang panloloko mo para mag-infiltrate sa targeted sectors, which we have witnessed kung paano ginamit ang UCCP-Haran, ang IFI, at ang iba pang mga grupong kagaya nila upang makapagtago ang mga kagaya ni Bishop Ray Timbang na konektado sa CPP, NPA, NDF. And don't forget, Brother Franco, Ma'am Lorraine, dito po na unang nasiniwalat po last year o last 2022 ng mga pastors na member po ng UCCP. 15 of them made direct testimony on air live at ang iba Zoom kung paano sila na-recruit ng Communist Party while they were still theological seminary students at ang iba ng pastor na sila, ng kabataan nila. Yan ka, Eric, napakalinaw kung gaano ka-importante. Pero bago tayo, alam ko may mga lakad kayo kay Eric, pero batiin naman natin ang ating mga kabayan Ma'am, sa ibang... ikaw naman. Yeah, yung Doon mga po nga natin bukas, Ma'am, with Toto Bistower, General Bistower. yung mga mga nag-comments, ang gaganda ng mga comments. Si Ador Galang, sabi niya, kaya nakakalungkot kung alin pa yung katulong ng gobyerno sa pagsugpo ng CPP, NPA, NDF ay siya pang sinususpinde. Tama. Mukhang ang ginagawa ng NTC at MTRCB, kayo ba ay katulong ng admin upang sugpuin ang CPP? Yeah, I want to comment on that. Go ahead, ma'am. Hindi namin akalain sa NTFL at kaming lumalaban sa CPP na mangyayari ito. Kasi nung under PRRD, maliwanag, ang gobyerno ay kasama namin sa paglaban ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, baliktad. So, nakakagulat. Hindi namin akalain ito. Pero hindi naman buong gobyerno kasi NTF-ELCAC nasa atin naman. Yes. Ang AFP, when it just comes to gutter politics. No? Yan ang problema ng Pilipino. Ma'am, ang maganda dyan, na ibubunyag po kung sino sa bahagi ng gobyerno ang dapat pagkatiwalaan at sino po ang hindi. It remains that the Armed Forces of the Philippines, the NTF-ELCAC, the security sector leaders, the PNP are the ones that we can trust and rely on regardless of political bickerings and conflict. Hindi po sila nagmamaliw sa kanilang misyon. Kung kaya nakita nyo kanina sa unang bahagi kung paano namin ipinakita ang tuloy-tuloy na tagumpay ng ating mga kasundaluhan at ng ating security forces para tapusin po ang CPP, NPA, NDF. Nalulungkot ba kami? Nagagalit ba kami? Opo, pero hindi po kami magpapatinag. Sapagkat tinuruan po kami ni Pastor, ang aming leader dito sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI, na ang paglilingkod sa mga mamamayan ay totoong pagmamahal. You cannot serve the people and waver with your service amidst crisis if you do not have true love for the people. Correct ka, Eric. At saka din, napakaraming namatay na mga sundalo. No? At saka nakikita, para sa akin, siguro for a lot of us also, parang sila yung, they teach us how to do it, diretso lang. Kahit na ano mang nangyayari, kasi matagal na naman silang ginagamit ng mga politiko, ng mga sundalo natin. Matagal nang walang pakialam, maraming politiko na ganyan, pero tuloy-tuloy lang sila. At dahil dyan, umabot ang NTF-ELCAC sa panahon nila hanggat pwede na. So, diretso lang tayo. So, can I still read some more? Beautiful talaga. From Filomena Villanueva, ang sabi niya, kung walang SMNI, di namamayagpak ng mga bad word at mga salot sa lipunan ng mga taga CPP, NDF, NPA, NDF, kaya laging nakatulong sa gobyerno. Sabi naman ni Yancy, Jill and Caper, wag natin papayagang mawala ang SMN. Yes. Thank you. Dagdag ko rin din ka, Eric, may mga nagpapa-shoutout din. Ito, mula kay Onat Mufasa from Thailand. Ayun, very good. Boy, Loloy Sen from Los Angeles, California. Meron din po tayo sa Taiwan, Chibubuy. Chubibuy. Yan. Thailand. Meron din tayo mula sa Ontario, Canada. Yan. Rupert Tichburn. Yan. Si Rupert. Meron din sa Hong Kong, ma'am. Si Wishing Star. Meron din sa China, si Eve Willing. Meron din tayo sa Saudi, Saudi Arabia. Talaga. Rene Mercurio. Meron din sa Japan, si Chakanes. At marami pang bansa. Nako. Salamat po ng sobra mga kababayan sa inyong pagsuporta na nagiging daluyan po kayo sa kaliwanagan ng ating mga kababayan. Kung sa bansa man kayo po ang nagiging tulay para maliwanagan sila sa mga panlilinlang na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo pong isend po ang inyong mga katanungan dito ng pwede namin maipaliwanag ng mas maganda at mas irelegaya lang po ng aming mga ginawa kanina lang. Maganda yun, Frank. Ang daloy na yun.
And lastly po, mga kababayan, you can help so much sa lubusang pagtatagumpay natin sa laban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF amidst the political crossroads na hinaharap ng ating bansa. Focus tayo sa main problem and then we will call out the leadership of the government na ayusin ang mabuting pamamahala sapagkat yun po ang magsusustain ng gains of victories that we have achieved as we go on to completely triumph our way towards victory over communist terrorism. Focus lang po tayo. Hindi rin po magtatagal, may katarungang darating sa mga panggigipit na nangyayari po sa SMNI sapagkat may Panginoon at Diyos na nakatingin at may hustisyang nag-aantay sa makatarungang layunin natin. Those who do righteous things will always reap the gains of righteousness. Naniniwala po tayo dyan. Kaya hold Correct. on sa SMNI. Yan, kaya Eric, at marami tuloy naglabasan ng mga iba't ibang bansa pa nagpapabate. Pero, Oo nga, Ontario, Toronto, Ontario, maraming Canada. yeah, may New Zealand pa. At muli, pinapasalamatan po namin ang pakikiisa niyo po South sa laban Carolina. kasama ang bayan.